Maraming salamat po. I-follow na ho natin yung admin reach. Nagtatago na po ang Son of God. Yan. So, nagtatago na ang Son of God, mga kaibigan. No? Yan, exciting part kasi hinuhuli na po si meron na pong warrant dito kay Kibuloy pero nagtatago pa po. So, hindi pa po tayo excited. Kasi siya po ay nagtatago pa ngayon. Two more individuals accused of involvement in KOJC, Pastor Apollo Kibuloy's child abuse case have surrendered Thursday, April 4. The NBI confirms. So, kahapon pala ito mga kaibigan, na nag-surrender na yung dalawa sa akusado, mga kaibigan. Kasamahan po ito ni Pastor Kibuloy. Pero si Pastor Kibuloy ay hindi pa rin po nakikita sa ngayon. So, nagtatago na po ang Son of God. Yung ating title dyan, Son of God, yung S po ng Son ay small letter, tapos yung God is small letter din. Kasi, ang Son of God na, yung God dyan na sinasabi ko ay hindi po yung God na Panginoon. Yun po ay Diyos-Diyosan, siya po ay Son of God. Pero hindi ng tunay na God in heaven. Kasi nga, yung mga ginagawa niya ay hindi naman maganda ang ginagawa niya, hindi naman pang pastor, di ba? So, mga kaibigan, eto nga, ang Son of God po ay nagtatago na. Diba sabi nitong Son of God, meron po siyang video nasabi po niya na hindi nga daw siya natakot kay Lucifer. Diba sabi niya, hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa kanila pa kaya? Bakit po ito ngayon natatakot po siya? Hindi po siya nagpapakita, mga kaibigan, na ang pagkatakot po kasi, mga kaibigan, nakalagay po yan sa Bible, Siya po ay sinasabi niya na nagbabasa siya ng Biblia, siya ay preacher, pero yung kanyang mga ginagawa ay hindi po naka-inline sa Biblia, Kasi natatakot siya Di ba sabi nga, perfect love drives out fear. At yung takot ay, yan ay ebidensya ng kasalanan, di ba mga kaibigan? Kapag takot ka, ebidensya yan na talagang may kasalanan ka, guilty ka talaga, di ba? Mga kaibigan, remember President Marcos Sr., anong sinabi niya? Di ba sinampahan sila ng 986 cases? Pero anong sinabi ni President Marcos Sr.? Iuwi niyo ako dyan sa Pilipinas. Lahat ng mga kaso na isinampa sa akin, sasagutin ko. Kung mapatunayan na ako ay may kasalanan, ikulong ninyo ako. Yun ang statement ng ating President Marcos Sr. Hindi siya takot, mga kaibigan. At sa lahat ng korte na kung saan sila ay idinimanda, pinuntahan niya. Diba? Yun ang walang kasalanan. Malinaw na talagang malinis ang konsensya at walang kasalanan. Kasi kayang-kaya niyang humarap sa lahat ng mga demanda, sa lahat ng mga reklamo na inihain sa kanya. Pero itong si Kibuloy, na sinasabi niya na Son of God, na may-ari daw siya ng sanlibutan, na siya daw, mga kaibigan, ang pabalik-balik na daw siya sa langit, at mga kaibigan, ang doorknob daw niya ay diamante. So, kitang-kita natin yung pambubudol niya sa mga tao at doon sa kanyang mga miyembro. At take note na budol din niya na numero 1 ang mga Dutertes at yung mga senador na kumakampi sa kanya at yung kanyang mga miyembro at ang mga DD sheets. So, kitang-kita, mga kaibigan, na ang pambubudol niya sa taong bayan, mga kaibigan, Pero, salamat na lang dahil marami pa rin mga Pilipino ang matatalino, nag-iisip, mga kaibigan, at hindi nagpapadala sa mga kulto. At isa na tayo dyan, yung mga nanonood sa akin ngayon, Tayo ay mga matatalinong mga Pilipino na hindi tayo nagpapadala sa mga kulto, sa mga sinasabi ng mga kulto na yan, So, ang mga DD sheets, kitang-kita mo na sa kanila brainless, DD sheets are brainless people. Sorry brainless talaga kayo. Wala talaga kayong utak, mga DD sheets. Kayo talaga ay mga bugok. Kasi nga, kita nyo, naniniwala kayo sa isang tao na sinasabi niya na Son of God siya, may-ari daw siya ng sanlibutan, at hindi daw siya natakot kahit kay Lucifer. Pero eto, takot siya.
Kita niyo mga kaibigan, kaya eto ang ginagawa ng mga DD sheets ngayon mga kaibigan ay pilit nilang ipinagtatanggol si Kibuloy. Kasi kailangan nilang gawin ito eh. Ito yung kanilang paniniwala na kailangan nilang ipagtanggol si Kibuloy dahil sinisuportahan ito ng kanilang mga puon na mga Dutertes. At once na naidiin si Kibuloy, ibig sabihin, madidiin din ang Dutertes. Dahil sinasangkot ang mga Dutertes. Di ba? Oh, na eto daw si Saramao at saka si RRD, di umano, pumupunta daw yan sa Glory Mountain. Tapos, pag alis daw yan, may dalang isang bag, malaking bag na naglalaman ng mga armas. Oh, mga kaibigan, di ba? So, isa yan mga kaibigan, questionin yan doon. At isa yan sa mapapatunayan na talagang nangyari yan. Kaya, eto mga kaibigan, etong ginagawa ngayon ng mga DD sheets, sila po talaga ay ginagawa nila ang lahat para maipagtanggol din si Kibuloy. Dahil nga, ito ay sinusuportahan ng kanilang mga idolo. At kapag napatunayan yan mga kaibigan, talagang sabit sila dyan. At isa pa, mga kaibigan, meron na tayong ebidensya eh. Maraming baril ang mga Dutertes. Di ba? Maraming baril. Oh, si Digonio, di ba lately sabi niya nasa 500 nasa 500 na ang baril niya. Si Saramao, ilan ang baril? Madami din. Si Pulong, madami din. Si Baste, madami din. Pati si Carpio, yung asawa ni Duterte, marami din. So ibig sabihin mga kaibigan, binibili ba nila yung mga baril na yan? O baka naman talaga totoo yung sinasabi ni Elias Rene na pumupunta nga sa Glory Mountain yang mag-ama na yan pagkatapos pag-alis dala na ang isang bag ng baril. Make sense? Mapagdududahan natin eh kasi marami silang baril eh. Mga kaibigan, di ba? Kaya mapagdududahan natin na nagtutugma-tugma. Pero hindi pa naman tayo diyan confirm dahil hindi pa naman nalilitis sa korte. Pero maaring mapatunayan yan sa korte, mga kaibigan. Kasi merong witness, may nakakita talaga, si Elias Rene, na talagang ang dalawang mag-ama na yan, ang mag-ama na yan ay pumupunta sa Glory Mountain at pag-alis, ayan, may dala ng baril. Isang bag na punong-puno ng baril. So, mga kaibigan, patutunayan yan ngayon sa korte. Yan. Kailangan patunayan nila sa korte na totoo ang sinasabi ni Elias Rene. So lahat ng mga kaibigan, lalabas na ngayon yung baho ng mga Dutertes. Ito ang dahilan kung bakit todo sila talagang suporta, todo tanggol sila kay Kibuloy. Kasi mga kaibigan, once na maidiin si Kibuloy at once na lumabas ang lahat ng mga pinaggagawa ni Kibuloy, sabit sila mga kaibigan. At eto pa maaring si Kibuloy dahil sa matuturta yung utak niya, damay-damay na to. Mga kaibigan, maaring si Kibuloy ay yung bang ikanta na rin niya ang mga Dutertes. Para damay-damay na, di ba? So, ang mangyari mga kaibigan, baka dumating yung panahon na sa paglilitis sa kaso ni Kibuloy ay baka talagang makurta na yung utak niya at talagang kumanta na siya, sabihin na niya lahat at damay ang mag-amang Duterte. Kaya kita nyo ang proteksyon ng mag-amang Duterte kay Kibuloy. Tingnan nyo mga kaibigan, Vice President of the Philippines ka, pero nagbigay ka ng statement para ipagtanggol si Kibuloy. Knowing that you're the Vice President of the Philippines, DepEd Secretary pa, that's supposed to be your duty is to protect the people, to take care of those teenagers, those children na di umano ay na-rape ni Kibuloy, lalong-lalo na DepEd Secretary ka. But here you are, defending the accused, defending the FBI, a wanted, na isang tao na wanted ng FBI, defending na sinasabi mo na ang mga inihahain na mga witnesses ay mga kuno? Meron ka pang sinabing mga witnesses kuno. May sinabi pa siya yung mga witnesses na hindi mapatunayan ang kredibilidad. Wow naman!
Wow naman, Saramaw! Are you sure na hindi mapatunayan ang kredibilidad ng mga witnesses? Are you sure? Hinusgahan mo na sila? Are you sure? Sure ka ba talaga? Ha? Sara Duterte, na hindi mapatunayan ang kanilang mga kredibilidad? Na nung sila ay pumunta sa KOJ na yan, mga mahihirap yan ha, nag-assume yan na totoo ang pinapangako sa kanila ng pag-aaralin. Mga inosente yan. Nung sila ay ni-rape, hindi sila legal age, kundi mga minor. Mga inosente yan. Pagkatapos sasabihin mo, Sara Duterte, na mga walang na hindi mapatunayan ang kredibilidad. Wow naman! Kung titingnan natin, ang walang credibility, yung sikibulok nyo. Dahil kita nyo nga, di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw yung mga ginawa niya. Sa Amerika nga lang, Kita nyo, cash smuggling. Na nakita sa kanyang jet yung $350,000 in cash. Cash smuggling. Malinaw na malinaw sa sikat ng araw. O, di ba? Pagkatapos, yung mga di umano ay hinalay. Sa Amerika yan na, kaya nga wanted siya ng FBI pero hindi na siya bumalik. Di ba? So, ano nangyari sa kaso na yun? Yung kanyang secretary, ang ginawa ng secretary niya para ang kumbaga ang maging sistensya ay mababa, umamin siya na kanya daw yung pera, ng ganyan-ganyan, hindi daw sangkot si Kibuloy. And then later on, umamin na rin siya na kay Kibuloy talaga yon, na siya ay nagsisinungaling lang. No? Umamin siya eh. And then after that, mga kaibigan, dahil umamin siya sa kanyang mga ginawa, na nagsisinungaling siya, na pinoprotektahan niya si Kibuloy, so sinerve niya ang kanyang sentence, mas magaan na sistensya. Pero, umuwi dito si Kibuloy, wala na siyang jet plane. Kasi, inilit yun. Kinuha yun. At yung cash na nakita sa kanyang jet, 350,000 plus na cash, Dollars yun, mga kaibigan. Ay kinuha din. So, bumalik si Kibuloy dito, empty-handed. Hindi niya dala yung $350,000 in cash. At wala din siyang jet. Naiwan doon. Inilit ng gobyerno ng Amerika. At pagkatapos, yung kanyang secretary, sinerve yung kanyang sentence na mas magaan. Kasi umamin siya sa kanyang kasalanan. So, kita nyo? Ang daming very clear eh. Very clear. Malinaw pa sa sikat ng araw at malinaw pa sa tubig ang mga naging kasalanan ni Kibuloy. Pero pinagtatanggol ng Vice President of the Philippines na sinasabi niya na ang mga gawa-gawa lang daw. Ang mga witnesses kuno. Grabe no? Vice Presidente ng Pilipinas at DepEd Secretary. Pero binibigyan niya, mga kaibigan, ng nagda-doubt pa siya doon sa mga kabataan na biktima. At kanya ng parang tinutuldukan na niya at kanya ng, ano ba tawag doon, yung siya na ang naging judge. Na si Kibuloy daw, mabait daw na tao, hindi daw magagawa ni Kibuloy yun. Hello? Tapos, sasabihin pa niya, rape victim siya. Rape victim ka ba talaga? Kung rape victim ka, dapat doon ka sa side ng mga nabiktima. Bakit nagsaside ka doon sa nambiktima? Diba? Kaya sabi ko, ang laki ng kasinungalingan itong Saramaw na to, mga kaibigan. Sobrang laki ng kanyang kasinungalingan sa bayan. Binudol ang taong bayan. Tapang-tapangan lang, bahag naman pala buntot ni son of devil. Ma Victoria Vasquez. Tapang-tapangan talaga. Biruin mo, sabi niya, ay hindi nga daw siya natakot kay Lucifer. Sabi niya, pero kita mo naman mga kaibigan, ito lang. Ay, di ba, Kongreso pa nga lang yung nag-ano sa kanya noon, nagbibigay ng subpoena. Kongreso pa lang at saka Senate. Takot na siya. How much more ito, mga kaibigan? Korte na ito. Korte ng Davao. Mga kaibigan, ang nagbigay ng warrant of arrest, ang nag-issue ng warrant of arrest, ay talagang korte na ng Davao.
Aba, mas mahirap to. Kasi korte na to, mga kaibigan, no? Hirap mahuli yan, daig pa ang palos. Baka nasa planet Mars na si Kibulok doon na nagtatago. Roque Mark. Alam niyo si Kibuloy, no? Magtago man siya na magtago, mga kaibigan, darating din ang araw na mahuhuli siya. Wala pa akong nakitang fugitive na nagtago pagkatapos hindi nahuli. No? Lalo na kapag napaka-heinous ng iyong krimen na ginawa. Katulad nito. Heinous crime yan eh. Yung mga nagawa niya, mga kaibigan, hindi lang isa ang na-rape niya. Di umano, multiple rape. Mga kaibigan, kita niyo naman yung mga nagte-testimony, di ba? Gabi-gabi. May nagjo-duty. Gabi-gabi. At mga kabataan. Karamihan mga virgin. Tingnan niyo yung ginawa niya. Hindi yan, mga kaibigan, hindi yan basta-basta. Kaya naisip ko, no wonder. Kaya naman pala napakalakas ni Kibuloy. Kaya naman pala pag nag-basketball, kita mo mga kaibigan, siya yung ang laki ng puntos niya, mga kaibigan. Talagang tsaka 3-pointer siya. Ang lakas niya, mga kaibigan. Yun naman pala, kinukuha naman pala niya yung lakas ng mga kabataan na ito na di umano ay kanyang nare-rape. Diba? Makes sense, mga kaibigan. Yung lakas ng mga kabataan nakukuha niya dahil sa ginagawa niya, mga kaibigan, na every night, meron siyang kaanuhan. Meron siyang nire-rape. Diba? Ang baboy. Oh. Pero pinagtatanggol yan ng Vice President of the Philippines. Diba? Doon pa lang magkaano ka na na bakit yung Vice President of the Philippines pinagtatanggol yan? Mag-iisip ka na ay, hindi pala ito para sa bayan. Para pala ito sa kaibigan. Kasi kung ikaw hinalal ka, Vice Presidente ng Pilipinas, hinalal ka ng taong bayan. Tapos, DepEd Secretary ka pa. Pinagkatiwalaan ka ng taong bayan. Supposed to be, ang loyalty mo nasa taong bayan, hindi sa kaibigan mo. Pero kapag ganito ang public servant, no, pag ganito ang opisyal ng gobyerno na pinapaboran ang kaibigan, pinagtatanggol ang kaibigan, ibig sabihin nito, kapag naging pangulo ito ng Pilipinas, ganun din ang gagawin niya. Ipagtatanggol niya ang kanyang kaibigan. Kahit na merong mga krimen na ginawa, ipagtatanggol niya. 101%. Wala na tayong plastikan dito, mga kaibigan. Walang plastikan. 101%. Ipagtatanggol niya lahat ng kanyang kaibigan. Kahit gumawa pa yan ng kasamaan. Kasi kaibigan niya Very Duterte. Ganyan ang Dutertes, mga kaibigan. Pagkaibigan, kaibigan hanggang sa huli. Ipagtatanggol kahit na masama ang ginawa. Kaibigan Katulad ng ama niya, di ba? Anong ginawa ng ama niya? Mga kaibigan, ang daming nag-testify na kapag inimbestigahan nila ng mga pulis na to, inimbestigahan sina Michael Yang, sina Alan Lim, anong ginawa? Mga kaibigan, sinisibak yung mga pulis pagkatapos inaakusahan sila na involved sa droga. At pagkatapos yung isang ombudsman tinanggal kasi iniimbestigahan yung kaso na to. Mga kaibigan, very Dutertes. Ganyan ang mga Dutertes. Ganyan sila. Pag kaibigan ka, no matter what, kahit napakasama ng ginawa mo, kahit drug lord ka, kahit smuggler ka, kahit ano ka man, basta kaibigan ka ng Duterte. Kaibigan ka at hindi ka maaano. Ganyan sila, mga kaibigan, no? So, yan ba? Gugustuhin nyo ba na maging Pangulo ng Pilipinas ang ganyang klaseng mga tao na kaibigan system? Guys, kung gusto nyo yan, pero ako hindi ko gusto yung mga ganyang klaseng tao, no? Hindi ako boboto ng mga ganyang klaseng tao. Kita nyo naman ngayon, di ba si PBBM? Kaibigan niya, mga kaibigan. Kaibigan niya, lawyer niya. Sa napakahabang panahon, ipinagtanggol siya. Vic Rodriguez. Ipinagtanggol siya lahat ng laban. Since, as early as 2015, mga guys, andyan na si Vic Rodriguez, nasa side na ni PBBM. Pero dahil sa meron siyang ginawang hindi maganda, tanggal siya. Walang kaibigan. Yan ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Yan ang nagustuhan ko sa Pangulo natin, PBBM. Dahil sa kanya, walang kaibigan. No? Yan naman talaga dapat sa public servant. Yan talaga dapat ang gawin ng isang public servant, lalong-lalo na
ng Pangulo ng Pilipinas. Walang kaibigan, mga kaibigan, mga guys, no? So, pero kapag ikaw ay tawagin nating oposisyon, kahit wala kang kasalanan, ipapakulong ka. Pag oposisyon ka, kapag ikaw ay tumutuligsa sa kanya, hahanapan ka ng butas, ipapakulong ka. Mga kaibigan, tingnan mong ginawa niya sa isa pa mga kaibigan, yung ginawa niya kay Trillanes. Di ba, alam naman natin mga kaibigan, si Trillanes, na ano na yan eh, sandali uy, mga kaibigan, ito ang tunay. Mga guys, may lumabas na tunay na survey. Ito ang tunay, mga kaibigan, no? Hindi yung inilabas ng Pulse Asia. Okay. Dali tingnan natin yung ginawa ni Dali mga guys. Search natin. Search natin. Saan na yun? Saglit mga guys Screenshot ko yun eh. Wala na naman siya. Hindi ko pala na-screenshot. Ay, hindi ko nga na-screenshot, mga kaibigan. Yan. Mamaya na lang, hanapin ko muna yon, no? Dito muna tayo sa isang topic. Okay. Okay. Eto mga guys, itatopic natin kasi eto, palaging inaano sa akin ng mga DD shit, no, sa TikTok, mga guys. No, pag nagti-TikTok ako, palagi nilang tinatanong sa akin to. Pero saglit muna, magbabasa muna tayo. Luchel Marie, mahirap kung magkaroon tayo ng Pangulo ng Bansa na kumakampi sa kaibigan na may kaso. Dapat siya yung maging example na magkukumbinsi para humarap sa paglilitis. Correct ka dyan. Ipakita niya na ang batas ay patas sa lahat. Tumpak! No one is above the law. Luchel Marie, tama ang komento mo. No one is above the law. Dapat kung magiging Pangulo siya ng Pilipinas, kumbinsihin niya yung kanyang kaibigan na humarap at magpaliwanag, no? I-counter yung lahat ng mga bintang sa kanya para talagang patunayan niya na mali ang sinasabi tungkol sa kanya. Kaso nga, hindi naman kasi niya magawa yun kasi totoo naman talaga ang ginawa niya, mga kaibigan. Kaya hindi siya humaharap. Kaya takot siya kasi totoo naman talaga ang ginawa niya na siya talaga ay nanggahasa. Nang-rape yan, mga kaibigan. Totoo yun. Hindi na ako gagamit ngayon ng di umano. Kasi talagang totoo, 101% nang-rape si Kibuloy. Mga kaibigan, si Kibuloy po ay isang rapist. Hindi na ako gagamit ng di umano kasi siguro ako dyan, mga kaibigan. Na kahit ako pa rito ay idemanda, mga kaibigan, mapapatunayan ko yan na rapist siya. Totoo, no? Grabe, Victoria Vasquez, grabe din ang batas ng Pilipinas. Selective lang sila, mga kaalyado, pabor. Paano naman ang mga simpleng mamamayan? Huli ka agad, kulong ka agad. Pati yung mga napatay na war on drugs ni Digong. Puro may hirap ang pinapatay sa SMEO. Tapos isa lang yung nahuli nila. Hindi makita. Paano makita? Hindi naman hinahanap. Yan. So, kaya nga po, Victoria Vasquez, kaya nga po ako ay pabor sa ICC. Kasi kung titignan nyo, ICC talagang dapat pumasok dito. Dahil kung titignan natin, mga kaibigan, very napaka-high profile ng dating Pangulo. At alam naman natin, marami siyang mga galamay. Mga guys, napapansin nyo ba, parang wala namang nagsampa ng kaso na siya mismo yung sinampahan. Kasi takot din yung mga yan. At saka yung may mga, sino bang judge ang mag-aano dyan? Sino bang judge ang
magpapatuloy niyan kapag sinampas sa kanyang korte. Oh. Isang tawag lang sa kanya. O ano, hindi mo idadrop yan? Hindi mo ibabasura yan? O bukas, ano ka na, ganito. Mga guys, kaya naniniwala ko, ICC lang ang katapat niyan. Kasi ang ICC, hindi nila yan pwedeng matakot ng ganyan. Hindi nila matatakot yan. Kaya ICC lang talaga ang katapat. Kaya nga sabi ko, sana kumbinsihin natin ang ating Pangulo. Bumalik na tayo sa ICC. Na mag-rejoin ulit tayo sa ICC. Nang sa ganon, talagang mahuli talaga yan si Digonio. Sana mag-rejoin tayo sa ICC. Kasi mga guys, ang pagkakaalam ko, no, ang Pangulo natin noon, Bongbong Marcos, isa siya sa pumirma na dapat talagang magkaroon ng ICC dito sa bansa natin. Isa siya. Kasi nga, naniniwala ang Pangulo natin, PBBM, na kapag merong mga naging leader ng bansa na nagmalabis, ICC talaga ang magiging katapat. Kasi, real talk lang guys, mahihirapan talaga tayo. Leader ng bansa yan eh. Naging Pangulo ng Pilipinas yan. At alam naman natin ang karakas niyan. Marami ang mga galamay na mga taong labas at marami ang mga yung sinasabi na Davao Death Squad at marami pa yung mga kumbaga connection sa military. Kaya hindi yan basta-bastang mga guys, hindi yan basta-bastang makakasuhan at sino ang maglalakas ng loob na judge na hawakan ang kaso na yan? Mga kaibigan, kung nanonood kayo ng mga pelikula, alam ko nanonood kayo ng mga pelikula, di ba? Yung mga judge na humahawak ng kaso ng mga politiko, ng mga powerful, di ba hinaharas at chinuchugi pa? Kaya mga kaibigan, hindi yan basta-bastang makakasuhan at hindi yan basta-basta na makukonvict kung dito lang sa Pilipinas. Kaya ako talaga, pabor talaga ako sa ICC. Sa totoo lang. At sana i-reconsider ng ating Pangulo, PBBM, na mag-rejoin tayo sa ICC. Para yung mga leader ng mga bansa na nagmamalabis, meron silang kalalagyan. Kasi sigurado naman tayo na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi makakasali dyan dahil ang Pangulo natin hindi naman nagmamalabis eh. Talagang maganda yung kanyang pamamalakad sa war on drugs, 'di ba? Kita niyo naman. Tina-target yung talagang mga drug lords, yung mga sindikato. Hindi yung mga maliliit na mga user, mga drug pusher. At sabi ng Pangulo natin, ay ang mga yan, dalhin lang yan sa ipaggamot lang yan kasi medical problem yan. 'Di ba? Totoo naman eh. Bakit mo ichuchugi ang mga maliliit na drug pusher at maliliit na drug user? Bakit mo sila ichuchugi? Kahit ichugi mo yan, kahit ubusin mo lahat yan, mga 1 milyon, 2 milyon ang mga yan, mamamayagpag pa rin ang droga dahil hindi mo tinanggal o hindi mo tinuldukan ang pinakaugat. At ang pinakaugat niya yan ang mga drug lords, yan ang mga sindikato. Yun mga kaibigan, ang dapat na tinanggal ni Duterte. Pero hindi niya ginawa. Kundi, prinoteksyonan niya. Prinoteksyonan niya, di ba? At yung isa, nakaalis daw, nakauwi na daw ng China. Alan Lim, nakauwi ng China. Di ba? Yun yung mga kaibigan. Ganyan ang Dutertes. Tingnan mo, baste, nag-declare ng drug war. Pagkatapos na mag-declare ng drug war, kinabukasan, ilan ang patay? Tapos sino yung namatay? Mahirap. Diba? Mahirap. Yan mga guys. Naalala niyo yung sinabi ni Duterte nung sa press conference niya? Marami nga dito sa Davao, mga mayor, nagko-cocaine. Alam ni Duterte na sa Davao, maraming mayor nagko-cocaine. Pero bakit hindi niya hinuli? Pangulo pa siya ng Pilipinas nun. At ang tanong natin, kasama ba ang mga anak niya doon sa mga mayor ng Davao na sinasabi niya na nagko-cocaine? Kasama ba yung mga anak niya doon? Di ba yung mga anak niya, mga mayor din ng Davao?
Oh, diba? Make sense? Mga kaibigan, kapag nagsasalita ako, kaya galit na galit sa akin yung mga DD sheets, no? Lalong-lalo na sa TikTok. Talagang pinapatigil nila ako mga guys. Kasi pag nagsasalita ako, sa pool na sa pool sila. Pag nagsasalita ako mga guys, talagang ayaw nilang pakinggan. Kasi sa pool na sa pool yung kanilang mga puon. Talagang ayaw nilang lumabas sa bibig ko yung mga sinasabi ko dahil gusto nila mga kaibigan itago at hindi nila kaya na pakinggan na ganito pala ang kanilang mga puon. Sabi pa nga nung isang didishit, Lola, alam mo ba, lumabas ka ng bahay. Natitiyak ko, galit na galit sa'yo yung mga tao sa mga vlog mo. Galit na galit daw yung mga tao sa akin sa mga binablog ko. Lumabas daw ako ng bahay. Kasi galit na galit sila eh. Pero iilan lang naman sila mga guys. Iilan na lang yung mga yan. No? Julie Goto, kawawa naman ang mga mahirap. Correct, kawawa ang mahirap. Sabi ko nga eh, hindi deserve ng mga taong bayan na sila ay itsugi. Kahit sabihin mo na drug user yan, drug pusher yan, hindi nila deserve yun. Kasi ang nagbigay sa atin ng buhay ay ang Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos lang din ang merong karapatan na bawiin ang buhay natin. Walang sino mang tao ang pwedeng bumawi ng buhay natin. At naniniwala ako na merong second chances. Yung mga maliliit na pusher at drug user na yan, i-rehab mo yan. I-rehab mo. Gagaling yan. Itignan mo nga si Baron Geisler. Baron Geisler, mga kaibigan. Yung drug addict noon na humamon kay Pangulong Duterte na ipa-drug test yung mga anak niya sinabaste. Oh. Drug addict yun ha. Magulo ang buhay nun. Pero nagsisi na siya. Umayos na ang buhay niya. Mga kaibigan, may second chances ang tao. Pagbigyan natin. Huwag mong papatayin. Wala kang karapatan na pumatay ng tao. Wala kang karapatan na kumitil ng buhay ng tao. Dahil hindi ka Diyos. Diba? Nino Suprok, D, shit, and D, Lord. Sila po yan talaga. Correct. Juliet Paclebar, basta ako naniwala ako sa mga sinasabi ni Las Cañas. Alam mo naman ang taong seryoso sa mga sinasabi at talagang makikita sa kanilang ugali mismo sa mga bunganga nila galing ang mga ebidensya. Opo, tama ka dyan Juliet Paclebar. At saka kasi, first-hand experience yung sa kanya eh. Matagal po siya na naging hitman. Sabi po niya, self-confess po siya na hitman ni Duterte. At ang sabi pa niya, mga kaibigan, bakit ako naniniwala sa kanya? Kasi mga kaibigan, hindi niya ini-spare ang kanyang sarili. Hindi niya nililigtas ang sarili niya. Kundi, ang sinasabi niya, gusto daw niya makulong. Makulong. Gusto niya makulong, mga kaibigan, si Las Cañas. Ang sinasabi niya, gusto niyang makulong, pati si Duterte, at saka yung mga may kasalanan. Gusto niyang makulong para pagbayaran naman daw nila ang kanilang kasalanan sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Kasi nakukonsensya na siya masyado. See? Hindi niya ini-spare, hindi niya nililigtas ang sarili niya. Gusto daw niyang makulong. Kasi, yun daw, deserve daw nila na makulong. Mga kaibigan, totoo yung sinasabi niya. Kasi kung nagsisinungaling siya, mga kaibigan, ay, ililigtas niya yung sarili niya. Sasabihin niya, ay, inano lang naman ako ni Duterte eh. Kaya ako nagkaganito kasi inutusan lang naman ako pero wala naman talaga akong kasalanan. Hindi naman ako dapat na makulong. Pero hindi niya yun sinasabi. Ang sinasabi ni Las Cañas, dapat kaming makulong. Gusto kong makulong. Pati si Duterte, pati yung mga tao na involved dito. Yun ang sinasabi niya mga guys kasi may kasalanan daw sila at talagang binabagabag na daw siya ng kanyang konsensya. Dapat daw talagang magkaroon ng hustisya yung kanilang mga nabiktima. Kita nyo? Kaya naniniwala ako sa kanya mga guys dahil hindi niya ini-spare ang kanyang sarili. Hindi niya nililigtas ang sarili niya. Kundi gusto pa niyang makulong.
Kaya nga ayaw ng presidente na ipasok ang ICC kasi maraming madamay kasi maraming nga ang galamay. Kaya kung maaari sana manahimik na lang sana si Digong kasi mahal pa rin ni PBBM si Digong at mataas respeto sa Pangulo ng Pilipinas at gusto pa niyang palitan agad. Pasita Manggayo. Pero kasi ang ano kasi dito, Pasita, hustisya eh. Naniniwala ako na lahat ng mga ginawa mo dito sa mundo na mga kasamaan, dapat mong pagbayaran. Hustisya. Hindi lang to 1,000. Alam mo, lahat-lahat. 30,000. Kasama na dyan yung mga collateral damage. Di ba yung sinasabi ng DOJ nasa 7,400? Sa PNP, binabawasan nila 6,000 plus lang. Pero sa human rights, mga kaibigan, sa Commission on Human Rights, isinama lahat-lahat, pati yung mga collateral damage, 30,000. Yung collateral damage, halimbawa, meron silang itutukhang, no? Ichuchugi nila. Kaso kasama yung family. Kasama yung family. Andyan yung nanay, andyan yung anak, andyan yung maliit na bata, andyan yung lolo, lola. Dahil kasama yung family, buong pamilya chinugi. Mga kaibigan, sinabi yan ni Las Cañas, maraming instances na buong pamilya sinuchugi nila kasi kasama. Collateral damage. At merong, sabi ni Las Cañas merong approval kay Digong. Siya sabi nila, paano to boss? Kasama yung pamilya ano ba natin to? Anong sabi ni Duterte? Di umano? Sige. Okay, basta limpyo. Alam niyo yung limpyo. Malinis. Okay daw, basta malinis. Okay lang, buong pamilya. Iganon. Collateral damage, yung mga babae, yung lolo, lola, anak, buntis na babae, collateral damage yun. Okay lang daw, sabi ni Duterte, basta malinis ang pagkakagawa. See? Mga kaibigan, hindi ito basta-basta na 1,000 lang ang nabiktima. 30,000. Kasama na ang collateral damage.